Isang makasaysayang araw po. It's Art Siesta time! Halina't samahan niyo kilalanin ang tanyag ng artist ng Pilipinas na si Fernando Amorsolo. Sino nga ba si Fernando Amorsolo? Si Fernando C. Amorsolo ang pinakaunang ginawaran ng karangalang pambansang alagad ng sining sa pintura noong 1972. Siya ang pinakamaningning na kinatawan ng panahon ng klasiko sa sining visual ng Pilipinas. Kinilala rin siyang ang maestro at grand old man ng sining sa Pilipinas noong nabubuhay pa siya. Ang malikhaing paggamit ng liwanag, sa partikular ng backlighting, ang pinakamalaking contribution ni Amorsolo sa pagpipinta sa Pilipinas. Ang tingkad ng maningning na liwanag na nagmumula sa likuran ng kanyang mga paksa ay nagtatampok sa isang bahagi ng kanyang canvas. Sa mga dahon ng mga puno, tikwas ng buhok, ngiti sa mga labi at umbok ng dibdib ng dalagang Pilipina. Masaklaw ang larangan ng mga obra ni Amorsolo, mula sa mga portrait ng mga kilala at mayamang tao, larawan ng mga tanawin hanggang sa dibuho sa mga pabalat ng libro at magazine. Ngunit naging tatak ng likhang Amorsolo ang pagtatanghal ng mga payak, payapa at pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan sa lalawigan. Halina't samahan niyo kong silipin ang ilan sa mga natatanging obra ni Amorsolo. Ang dalagang Pilipina sa kanyang mga kulay na barot saya na palagi ang nakangiti habang ginagampanan ang tradisyonal na domestikong gawain, mga magsasaka sa gitna ng tanawin ng kasaganaan sa kabukiran, ang taumbayan sa kanilang pangkaraniwang gawain, kaugalian at tradisyon tulad ng pista, binyag, kasal, pagtatanim, paglalaba, pagluluto, pamamangka o kahit pagbabasa. Ang mataas na antas ng kasiningan ay namanatili ni Amorsolo sa kabila ng dalas at dami nito. Ang mga pinturang olyo pa lamang niya ay tinatayang aabot na sa 1,000. Dahil sa mga tiyak na hagod, ay mabilis na natatapos ni Amorsolo ang kanyang mga likha. Ang 3 malalaking pintura niya para sa Philippine Pavilion na ginamit sa 1931 Paris Exposition ay natapos niya sa loob lamang ng 1 buwan. Ilan pa sa mga kilalang obra ni Amorsolo ay ang Maiden in a Stream, Dalagang Bukid, Labanderas, Family in a Bangka, Tinikling, Harvest Scene at Barrio Fiesta. Ang rice planting na ginawa ni Amorsolo noong 1922 ay naging pinakapopular na hulagway sa panahon ng Commonwealth. Lumikha rin siya ng mga obrang nagtatanghal sa kasaysayan ng Pilipinas, gaya ng Early Filipino State Wedding, Raiders, Sikatuna, The First Mass in the Philippines, The Building of Intramuros, at Burning of the Idol. Si Fernando C. Amorsolo ay isinilang noong May 30, 1892 sa Calle Heran sa Paco, Maynila, anak na mag-asawang Pedro Amorsolo at Bonifacia Cueto. Ang malaking bahagi ng kanyang kabataan ay ipinamalagi niya sa Daet, Camarines Norte. Dito nag-ugat at nalinang ang pagkiling niya sa simpleng buhay sa lalawigan na naging malaking impluwensya sa kanyang mga obra.
Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas, School of Fine Arts, na pinagturuan din ng kanyang tiyuhing pintor na si Fabian de la Rosa. Isa siya sa pinakaunang nagtapos doon at nagkamit pa ng maraming karangalan. Lumikha ng mga obra ang pintor hanggang sa huling mga taon ng kanyang buhay. Ngunit, ang pagkakaroon ng katarata, diabetes, arthritis at pagkamatay ng dalawang anak na lalaki na lubha niyang dinamdam ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang trabaho. Namatay si Amorsolo sa sakit sa puso noong Abril 24, 1972. Tumaya pa man ang ilan sa mga kilalang artist ng Pilipinas, naway ang kanilang mga likha ay manatiling buhay sa ating mga puso.